Kung mahirap kang magpatawad, panuorin mo to. Alam mo ba ang pinaka-class daw gawin sa buhay? Ang patawarin ng isang taong hindi niya deserve na patawarin siya. Siguro kaya tinawag na class kasi para nga namang hindi ka bumababa sa kanyang level. Sa taong nagkasala sa iyo, sa taong gumawa ng kasalanan sa iyo, sa taong naging cause ng sakit ng ulo mo. Hindi ka bababa sa level ng kanilang buhay at behavior. Oo nga no, iba nga naman talaga ang tingin natin sa mga taong hindi namamansin. Yung parang walang pakialam sa mundo. Yung kahit anong mangyari o kaya sabihin ng ibang tao sa paligid nila, wa sila care, ika nga. Tama nga naman, kapag andyan pa rin ang galit na sila ang naging cause, ikaw lang ang nakukonsumi, ikaw lang ang tumataas ang dugo, ikaw lang ang nawawalan ng focus. Samantalang ang taong yun, gustong-gusto nila kapag ganyan ang nangyayari sa'yo. Bakit mo nga naman pagbibigyan? Minsan nga may mga taong nagpapatawad sa nagkamali sa kanila, pero ayaw na daw nilang makita kahit kailan. Well, hindi pagpapatawad yun. Pinalalala mo lang ang sitwasyon. Kasi sa bawat makikita mo siya at hindi maiiwasan, mas nilalalim mo lang ang galit mo sa kanya. Dinidelay mo lang. Ulitin ko lang yung post ko dati about forgiveness. Isang matapang na tao ang humingi ng patawad. Humingi ng sorry. Humingi ng understanding. Pero mas matapang, mas malakas, mas matalino ang tao nagpapatawad. At putulin na ang oras na nagpapahirap at nagpapabigat ng buhay niya. Kung si Jesus nga, pinatawad ang lahat ng taong nagpapako sa kanya sa krus. As in silang lahat ha. Tapos ang Diyos, pinatawad niya ako at ikaw. Sino ka? At sino naman ako para hindi magpatawad ng tao, di ba? Sabi nga sa Ephesians 4:32, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you.